Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal mula sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at Sulu. Magandang araw rin po sa lahat ng nakikinig sa DZRH Radio at Digital TV sa buong mundo. Alert level 3 na po tayo sa Metro Manila. Bumababa na ang bilis ng pagdami ng COVID-19 at lalo pang dumadami ang pagdating ng bakuna. Kaya kung mayroon ng bakuna sa inyong mga lugar, magpabakuna na. At syempre tuloy pa rin ang social distancing, pagsuot ng face mask, at paghugas ng kamay. Mag-face shield din po sa loob ng mga public spaces, lalong-lalo na dito sa Metro Manila. Ako po si Attorney Mimi Campos Banayat. Samahan niyo po ako sa isang oras na talakayan kasama ang mga eksperto sa kalusugan, kagandahan at kagalingan dito sa Health Check Plus. Bago po tayo mag-umpisa, binabati po natin ang Scintilla Iris Medical Alumni Association at ang UERM SJ Confraternities. Kakatapos nilang 14th postgraduate course in medicine kahapon. Firming the grip on primary care ang team ng nasabing pagpupulong. Sa agenda kalusugan ngayong araw, kasama po natin ang isang leader mula Mindanao, isang Maranao, at tinanghal na isa sa mga 10 outstanding young men sa Pilipinas noong 2018. At kamakailan lamang ay nagdesisyong sumabak muli sa halalan 2022 bilang kandidatong senador sa Partido Aksyon Demokratiko. Magandang araw, Samira Sam Gutok. Hi, Mamimi, Attorney. Hi, good morning or afternoon na ba? Assalamualaikum. Magandang araw po. Yes po. So, diretso na po ako sa interview, Ma'am Sam, kasi kayo po yung co-founder at chairperson ng Ako Bakwit Incorporated. At dito po sa Health Check Plus, gusto po natin malaman kung kumusta po ba ang kalagayan ng rehabilitasyon ng Marawi at yun po, kumusta rin po yung mga evacuees doon? It's wonderful po because it's related sa health po na rehabilitation is not only about infrastructure, di ba, Ma'am Attorney? Kailangan po yung mga mental health, kailangan po yung physical well-being, yung relationships ng mga community residents. So yun po, yung rehabilitation po is still unfinished. Hindi pa po nakakabalik yung napakarami nating kababayan, mga almost 100K na mga tao po sa ground zero. So Attorney Mimi, can you imagine na nasa shelters ka almost 5 years na po? So without certainty, yan po yung kalaban po, di ba, Ma'am Mimi and our doctors in the house, na minsan yung hindi yung physical na kagutuman ng kalaban, minsan yung mental pa na to the point of depression na po at suicidal. So napakarami pong challenges tayo po na alam naman natin na government can only do so much to fast track the rehabilitation. Ang mga issues include siguro yung contractors and the pandemic, yung kanilang mga laborers para po mapabilis yung matapos po yung mga basic utilities of electricity, water. Ka-appoint lang po ng water administrator. So sana po yun nga, because the task force Marawi is a national task force. Sana po si President rin ay mabantayan nga itong Marawi para po mapabilis, sir, ma'am, yung nangyari po dyan. Yes po, Ma'am Samira, but you said nga, more than the infrastructure, yung tungkol po sa tao talaga yung rehabilitation ng Marawi. And yun po, water is important, electricity is important, and the physical structures are important. Pero ano po yung masasabi niyo po sa kalagayan, specifically ng mga tao? You said you mentioned about physical and mental health. Sa experience niyo po, ano po yung mga dinadaing po nila kung mayroon or kung yung challenges po, paano po ba sila nagko-cope? Sila po kasi yung community na trading community, nakikita po natin sila sa Quiapo, Ma'am Mimi. Nakikita niyo sila po yung mga Maranao po, di ba? Yan po yung nasa mga bangketa, sa mga markets ng ating NCR Luzon. So when being part of the poorest of the poor, mahirap na po talaga yung hanap buhay nila para po makapag-aral yung mga bata. At normal po sa kanila yung maraming bata sa isang household. 5 kids is minimum sa isang lokasyon na highest fertility rates in the country. Yan po ay by NSO statistics po. So they're very positive in the sense that may community self-support system po, kagaya ng kahit anong kultura naman, bayanihan culture ng Pilipino, pag may naghihirap ay nakikipagtulungan sa kagutuman ng kasama niya sa compound or sa community. Pero sa evacuation site po kasi, ma'am, the government no longer has the regular ayuda po that was required or given during the siege proper. So kaya po, Ma'am Mimi, as a lawyer po, we thought na talagang batas ayuda, batas
stranded or displaced was something that should really be set up in this pandemic because wala pong constancy eh. Hindi po nila alam ano po yung kanilang kukuhanan because income has stood still po. So can you imagine po, pati mineral water, it's not as accessible. Talagang normal tubig na imbak. Yun rin ang hinahanap. Kasi ma'am, hindi po na-set up yan talaga po eh sa mga evacuation sites yung a water system that can be really addressing, properly giving yung mga kababaihan, yung mga pamilya. And basic po yung katubigan po. Po. Parang ang laki po ng nawawala lalo na sa babae kapag po walang Yes, ma'am. katubigan. Opo. Tapos yung pong pagkakwento niyo po sa amin, parang very knowledgeable po kayo kung anong nangyayari sa ground and familiar po kayo sa plight ng mga IDP, internally displaced people and yung mga evacuees. Sa karanasan po ninyo, Ma'am Sam, ano po yung pinaka-effective na response sa pagkalinga sa ating mga evacuees, whether this be like the Marawi Sichagera, civil unrest, or yung pong mga nakita niyo rin kapag may bagyo or ilang pong dahilan pa para po lumikas yung mga tao sa kanilang mga bahay. To say regular checkup is an understatement po kasi talaga ma'am, doc or attorney, yung health is necessarily to be monitored po no sa evacuation being napaka-vulnerable po nila kasi po 'di ba yan po yung lack of access of water po yung evacuation sites. Although po ilang bahay po dyan ay sementado but not everyone really has that luxury po. Actually, even many of the evacuees are home-based with other families na nakikitira lang po sila. So what is an effective way? A camp manager is somebody who has a health manager in a campsite, in an evacuation campsite. And for those outside of camp, dapat po may nagro-ronda po or nag-apps sa cellphone na nakaka-monitor parang emergency alert system ng disaster po na ito po, don't forget to hydrate, don't forget to take vitamins. These are things na simpleng bagay po pero I saw po during war situation sa siege po na napaka-importante ng texting po dahil po it will remind people na hindi kami kinalimutan ng gobyerno or ng mga health authorities. So yun po ma'am Mimi, we were really literally nagtatambay po kami sa ICU wards, COVID wards ng mga hospital because many were not even literate to fill up billings. So they didn't know that DSWD could actually grant a 10,000 or so na parang for indigency, mga indigents na naghihirap. So pati yung pagsulat nila ng yung mga paper requirements na assistant po sila ng mga volunteers. So, Ma'am Sam, para po sa inyo, yung camp manager, pag sa evacuation center, should approach it sa isang health perspective and kailangan po talaga since, sabi niyo po, hindi po alam ng iba nating mga kasama sa evacuation center even how to fill out or to avail of these parang support, social support po sa government. Yun po. So, use of technology para po mabigyan po sila ng information. Opo. And sa ano po ninyo, sa inyo pong experience, ano po yung pinakamabisa po na pagbigay po or pinaka-efficient way po? Nabanggit niyo po kanina text messages po. Ito po ba yung pinakamabisang way para ma-reach po yung ating mga kababayan na nasa evacuation center to tell them about camp leader talaga po information? Kasi marami pong walang cellphone din ma'am eh. So pati pang load wala di ba po ma'am. But anyway, important, marami pa ho sa evacuation sites, wala pong cell site eh. So, especially malalayo po sa syudad. So yun po ma'am, talagang may tao sa community na camp leader physically who can also be tapping a spiritual leader so that the influencer na spiritual leader can help educate po on cleanliness, sanitation, basura management, yung mga bata, paano po maglinis tayo, yung mga kabataan or children. So yes po, an influencer within the community na pwedeng spiritual elder, camp manager / camp manager po. Partnering with the camp manager. Opo. So, cultural din po pala yung dapat na pag-approach po ng information. Kaya takot po Ma'am yung Sam, sila, ma'am attorney eh. Marami pong hindi nagpapa-vaccinate because of stereotypes and yung mga siguro feeling nila mga superstitions na plus yung YouTube na mga information na fake. So, influencers po on the community level. Importante po. and Ma'am Sam, based din sa experience po ninyo, karanasan ninyo sa Marawi, dito po sa rehabilitation, very
yung po na rin, vaccine hesitancy po ng ating mga evacuees, talaga pong nakakatulong na malapit sa kanila or cultural leader nila po, or religious leader po yung nag-explain sa kanila. Lalo pa po kasi in any, actually po, this is not just a template for Marawi siege situation, but in any po, Ma'am Attorney, na community situation, probinsya, rural, kailangan po talaga po may sistema where the dialect of the community is used to disseminate information, local information that should be useful, like signages that will, in the indigenous language, that will inspire them, encourage them, motivate them, like vaccinate. Ano yung word na vaccinate sa mga iba't ibang lingwahe nating Pilipino. So yun po, ma'am, talaga yung nakikita ko rin po. That's why we're into pushing legislation po. Because I felt in the community, not just in Marawi, Zamboanga Siege, Yolanda, and all places I've been to po, na mga disasters, kailangan po may community ownership of their problem solving. At this will come if they have the information. Alam nila po, and they understand the repercussions ng mga ginagawa nila. At preventive pa sila na magkaroon ng sakit sa kanilang community. Dapat po, Ma'am Sam, babalikan ko po yung inyong parang isusulong na pagbabago sa ating mga batas. Pero since nabanggit niyo na po about this legislation, can you describe further, kasi po tumatakbo kayo bilang senador, can you discuss this proposal or legislative proposal po na nabanggit niyo na kanina? Ano po ba yung nakikita po ninyo? May gagawin po ba kayong bagong entity or ano po ba itong talagang legislation na isusulong po ninyo? So we noticed po, Ma'am Attorney, in the Bayanihan Heal 1-2 Act, there was no category po. Walang kategorya po ang displaced person na ang taong IDP po ay yung taong forcibly napaalis sa kanyang normal na situation gaya because of the circumstance ng digmaan, etc. po. Pwede pati natural disaster po. So ang ating IDP Rights Act, which was pending in Congress for several congresses po ng previous administration, at hanggang ngayon ay kinikilala po na pag nawalan ka ng bahay po, meron dapat access ka po on how to build or subsidy on how to build back your house. So IDP rights law po, Ma'am Attorney Nini, connects then with putting a category talaga po sa ating DSWD na itong people in crisis or IDP is also a vulnerable sector that requires cash subsidy recognition from government po. So IDP rights law po. IDP rights law. Opo. Yes, ma'am. Yung IDP rights law po ba, Ma'am Sam, meron po ba siyang mga provisions na patungkol sa public health para po mabago rin yung public health system natin? Yes, ma'am. The general principle po sa ating global na UN guiding principles is that ang Estado po ang dapat may paramount primary responsibility to provide basic services and should provide the enabling environment or facilitate the return back to normalcy of the people. So can you imagine po, Ma'am Marawi, dahil wala po tayong framework, walang batas, 5 years, parang deadlines are not met. Because po, yun nga po, it depends na lang po kung ano po yung implementasyon ng ating contractor, di ba po, Ma'am? So, Attorney, this is really an emergency SOS at gusto natin hindi mangyari rin ang Marawi kahit saan sa lupalok ng Pilipinas. Ready na pa po tayo, ready. Like ngayon sa Maring po, di ba po, sa Cagayan, up north, kailangan po evacuation sites. May wifi dapat talaga pa yan. Po yan. Because the evacuation sites, kung may magbubuntis, magkakasakit na emergency SOS, susunduin agad yan. So paano sila makakatawag kung walang text sila? Walang site. At minsan po malalayo talaga yung evacuation sites sa syudad at rural health clinic or hospital ng general hospital po ng syudad. Yun po. So parang Ma'am Sam, yung po sinasabi ninyo, sa general principles po dun sa isusulong ninyo na IDP Rights Act, ay nire-recognize yung access to health and other services opo ng mga tao sa evacuation center. The keyword po, yes, you told, Ma'am, is access. And the keyword po rin sa sa international doc is state. Ang Estado po, hindi private sector, hindi NGO, hindi medical, kundi the state has the primary responsibility to provide the basic services needed by this vulnerable sector or the IDP. Opo. Siguro maganda rin po yung state bilang actor po. So meron po dyan yung LGU, may national government. Yun po, pareho po yun ng mga opo. Kasama rin po yun sa opo. Yung barangay po, I noticed, Ma'am, ronda ka sa mga barangay, ambulance is parang a privilege. So can you imagine, Ma'am,
Hagilap kami, ma'am, as a rescue volunteer po, na kailangan close mo pa yung congressman o kung sinong politician na may barangay, may ambulansya para lang po sa isang taong kailangan ng naghihinalo po na pumunta sa doktor or hospital. So napakaano po, ma'am, that kailangan i-set up po yung system by which IDP, especially IDPs and even tayo mga normal citizenry can be able to access health services. Sana po mailagay po yung sistema. Opo. Sana po through yung IDP Rights Act na isusulong niyo po ay kung sakali ay mapasa po tapos magawa nga po yung inyo pong iniisip na mga reform and changes. Ma'am Sam, dediretsuhin ko na po kayo. Ano po yung nag-push sa inyo or nagbunso sa inyo para kumandidato muli bilang senador? Thank you, Mamimi. I'm not a victim. I don't want to be a biktima. Ayoko pong umiyak lang. Ayoko lang pong maging sidelined as a beneficiary lang ng programa, Mamimi. In fact, kulang pa nga paging beneficiaryo ng mga malalayo po, no? The last, the least, and the lost. So I feel na I can bring forth their voices po, yung mga naratibo nila po, martial law victims, victims of this conflict po, victims po of disaster, victims ng ating even abuse in the homes, the violence against women and children po. This has been very, very close to me in my heart in the past 2 years po. In quarantine daw po, umakyat daw yung krimen, VAUSI, against women po, at pornografiya ay umakyat. So violence is not just structural po, di ba po? Ito po rin ay nasa mental, nasa pag-iisip. So I really am dedicated to not just the IDP rights, but really peace po, kapayapaan, bilang isang framework na, yes, we're spending for military increase of salaries, pero pati rin naman yung healthcare workers, dapat sila nga talaga po, di ba po, ang dapat ASAP, naka-ensure na po yung sweldo nila, ay naka-Gcash na po sa kanila, ASAP, hindi sila pa yung kailangan pa mag-rally. My goodness, Attorney Mimi, grabe naman. Pati ng mga healthcare, kailangan pa mag-protesta, magiging political. So yun po, ma'am, this compels me, this motivates me as a crisis worker that I am in the right time to work for a crisis recovery program po. Opo. So, yun po pala, from your experiences as a crisis worker, doon po nakukuha po ninyo yung inspiration para po tumakbo ulit sa Senado. Opo. Yes, po. Ma'am, Sam, mukhang tuloy na po yung postponement sa BARM elections. Kamusta naman po yung yung ngayong naging na sa pagitan ng MILF at pamahalaan doon? Ano po yung naging pag-unlad na dulot po nitong paghinto ng gyera? So ang trivia po dyan is 14 years po yan ng peace negotiations, no? Hindi lang isang administrasyon na napirmahan na nga ni President Duterte yung Bangsamoro government, pero marami pa pong electoral and other codes pa po, ma'am, na isa-set up. So kaya pala na hindi natin agad-agad magawa yung education code, civil service code, at saka yung mga MILF na kailangan nang i-set up ang sarili nila bilang police kasi wala pong governing codes. Diba, Ma'am Mimi? Parang implementing rules, no? So the parliament, which of the Bangsamoro government is existing, 80 members, has to debate, deliberate, discuss, at binabantay natin sila sa TV nila, sa mga online nila na mga parliament sessions. So we are pushing, no, not every moment they can fast track, pero hindi nakakaya po, Mamimi. Can you imagine? Napakarami pong tatapusin. Yung 40,000 na armed men, at least po, are ready to go into normalization process na maisingit ba sila sa sundalo or sa police? At iyan po ay mangyayari pa lang, ma'am, into a government process po na sila set up. So kaya po nagkaroon ng extension. Ang extension ay para i-accommodate yung mga hindi agad ma-fast track. Tingnan mo, Marawi Rehab, since 5 years, sila pa kaya na bago lang. 2 years lang po yata, ma'am, di ba? Na pipirma ng Batas Bangsamoro. So, if a small city of Marawi, hindi matapos po, ma'am, yung rehab, what about more 5 provinces of 4 million people na kailangan po yung war zones of Sulu, Abu Sayyaf infested areas ng islands of Sulu, or Basilan na Tawi-Tawi. Ito po ay kailangan pong lahat ireparado for a transition. Yes po. Opo. Parang yung pag-postpone ng BARM elections, pati po yung relatively peaceful conditions ngayon po sa BARM, would pave the way para po yung BTC ay magkaroon po na ma-achieve niya po yung kanyang mga gagawin. Yes, lalo na po yung normalization. Opo. Yes po, ma'am. Kasi ilan nga po ulit? Opo. It's a machinery po that has to be set up. Opo. Opo. Opo.
Sige, Ma'am Sam, ilan nga po ulit po yung MILF na nakikita po natin na papasok sa normalization process, pabalik sa folds ng government? If I remember rightly, ma'am, the active forces kasi ng MI as cited in government data or the available is the 40K po, 40,000 men. When women even, ma'am, attorney. Opo. Parang dagdag na 40K po sa ating mga kasama sa... Importante yan maminisata sa atin. Isang unrest po, bomba sa atin sa Sulu or Marawi, isang bomba na yan po, negative advisory agad sa Pilipinas. So, hindi papasok po yung mga investor po. So, may connect po yung nangyayari sa amin sa Bangsamoro sa ating news report and headlines about us at advisory tungkol sa Pilipinas. Yan po. Ma'am Sam, malapit na pong magtapos yung oras po na binigay sa atin para sa ating pagkakwentuhan. Bilang pagtapos, ano po ang inyong mensahe sa ating mga tagapakinig at nanonood? Grabe po. Nabantayan siguro ako ng ilan sa inyo these 2 weeks ng ating pagpasok po sa public, public, how do you call it, public media na naman po. Salamat po na you gave me this time po health check na maikwento na my brother is a doctor of the head of the COVID Task Force of Marawi. Beyond politics kasi to, attorney, Mamini, that we talk about this because these are our living realities, lived realities, ang tawag namin sa feminist or gender among women na mga meeting. Yung mami ko, ako, ilan pong dosen ng kasama ko sa Marawi ay na COVID. Alam namin gaano gahirap po na yung hindi makapasok agad-agad po sa healthcare system, Minas. At alam ko po na this is the time for all public officers who want to serve their country, councilor up to president po, to set their sights on healthcare. Dapat po, ma'am, health check ang kanilang pasukan ng programa. Yun po. So, maraming salamat po, Ma'am Samira Samguto. Opo. Hanggang sa susunod po, wag po kayong bibitaw. Sex sa panahon ng pandemya. Yan po ang ating tatalakayin kasama si Dr. Maria Lourdes Dulo Marquez, isang wellness specialist sa Wellness Tips.